Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Ellie. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Nang mga panahong ito, kasalukuyang nakaratay sa higaan ang lolo ni Ellie na si Tata Nanding. Nasa huling yugto na ito ng kanyang buhay. Ngunit hindi nito magawang bumitaw dahil sa isang sumpa. Mula sa angka ng kilalang manggagamot ang pamilya ni Ellie. Bukod pa doon, may isang lihim na kakayanan ang matandang si Tatang Nanding. At iyon ay ang pagiging mangkukulam at hindi sila mamamatay hanggat walang umaako o sasalo ng kanilang bertud. Rafael, hindi na ako magtatagal. Pagod na ako. Pakiusap. Gusto ko nang magpahinga. Wika ni Tata Nanding. Tay, alam niyo naman na hindi ko maaaring tanggapin ang bertud niyo. Isa ho akong manggagamot. Noon pa man, sinasabi ko sa inyo ni nanay na bitawan na ito. Pero hindi kayo nakinig sa akin. Tugon ni Tatay Rafael. Huwag mo na akong sisihin, anak. Alam kong malaking pagkakamali ang naging pasya ko. Nasaluhin ang kakayanan ng lolo mo. Dahil kung hindi ko ginawa yon, maaaring napunta na ito sa kamay ng masasamang kaanak natin. Ikinalulungkot ko po, tay. Pero hindi ko po matatanggap ang bertud na yan. Bakit hindi mo na lang isama sa libingan? Nang sa ganun, wala nang sino man sa pamilya natin ang magdala ng sumpa na yan. Maaari ko namang gawin yun, anak. Pero magiging malaking problema ito para sa hinaharap. Alam mo ang kahihinatnan ng ganitong uri ng sumpa. Magiging amaranhig ang isang kagaya ko sa sandaling walang kumuha ng bertud. Alam ko ang gagawin sa ganitong pangyayari, tay. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Magpahinga na po kayo at isama niyo sa hukay ang bertud na yan. Pag-uusap ng mag-ama. Ng mga sandaling yun, nanonood lamang si Ellie. Nakakaramdam ito ng awa kay Lolo Nanding. Kung titignan, butot balat na lamang ang matanda at halos hindi na rin makapagsalita pa. Gustong tulungan ni Ellie ang matanda, ngunit hindi nito alam kung ano ang gagawin. Pinagbawalan din siyang lumapit dito sa kadahilanan na baka ipasa sa kanya ni Tatang Nanding ang bertud ng sapilitan. Ngunit nangyari ang hindi inaasahan. Isang hapon, mag-isa sa tahanan ang binatang si Ellie. Umalis para mamalengke ang mga magulang. Kasalukuyan itong naglilinis ng sala. Hanggang sa narinig ng binatang sumisigaw si Tatang Nanding, kaya dali-dali itong lumapit sa pinto. Lolo, ano pong nangyayari sa inyo? Bakit po kayo sumisigaw? Tanong ng binata mula sa labas ng pinto. Nakakandado ito at tanging si Tatay Rafael lamang ang may hawak ng susi. Buksan mo ang pinto, Eli. Tulungan mo kong tumayo. Pakiusap. Pagmamakaawa ni Tatang Nanding. Pasensya na po kayo, Lo. Pero hindi ko mabuksan yung pinto eh. Isa pa, pag nalaman ni Tatay na pumasok ako sa kwarto na yan, siguradong magagalit sa akin yun. Nakikiusap ako, Apo. Tulungan mo ako. Pagod na ako. Muling wika ng matanda. Kasunod nito ang malakas na kalabog. Dito na nataranta ang binata. Kaya naghanap ito ng paraan para makapasok ng silid.
Naisipan nitong umakyat sa bintana upang silipin ang nangyayari sa loob. Nagulat si Ellie dahil nakadapa na sa sahigang matanda at may dugong lumalabas mula sa ulo nito. Dali-daling binuksan ni Ellie ang bintana. Walang pagdadalawang isip na pumasok sa silid. Inayos nito ng pagkakahiga ang matanda. Ngunit laking gulat ng binata dahil biglang hinawakan ni Tatang Nanding ang kanyang magkabilang pisngi. At gamit ang natitirang lakas, nagawa nitong ihiga sa sahig si Ellie. Nakapatong ang matanda sa binata habang hawak-hawak ang mukha nito. Sa pilitang pinapanganga ni Mang Nanding si Ellie at mula sa bibig ng matanda, lumabas ang isang itim na bato at direktang nahulog sa bunganga ng binata. Walang nagawa si Ellie. Pilit nitong iniluluwa ang bato, ngunit tila may sariling buhay itong gumapang papasok sa kanyang lalamunan, papunta sa tiyan. Matapos ay biglang nanghina ang matanda. Dali-dali namang tumayo si Ellie. Sumungaw sa bintana at sinubukang iluwa ang bagay na pumapasok sa kanyang bibig. Ngunit huli na, dahil nasa loob na ito ng kanyang sikmura. Napalingon si Ellie sa matanda. Nakahiga na lamang ito sa sahig. Hindi kumikilos at nang lapitan niya ito, wala ng buhay. Muling natarantas si Ellie. Kaya naman dali-dali itong lumabas ng silid sa pamamagitan ng bintana. Tumakbo ito papunta sa likod bahay. Nanatili doon ng ilang oras hanggang sa tuluyang dumating ang mga magulang. O Ellie, nasan ka bang bata ka? Pakitulungan mo nga yung nanay mo rito. Sigaw ni Tatay Rafael. Ngunit hindi sumasagot ang binata dahil hindi nito alam ang sasabihin. Nakailang ulit nang tumawag ang ama, ngunit hindi pa din sumasagot si Ellie. Hayaan mo na. Baka nalibang sa paglilinis sa likod bahay. Kaya ko naman ang ipasok ang mga ito, mahal. Wika naman ng ina ni Ellie na si Aling Letty habang inilalapag sa mesa ang mga pinamili. Ay nako, yung batang yan talaga. Kapag naaaliw sa ginagawa parang nabibingi. O siya, titignan ko lang muna si tatay sa kanyang silid. Pag-uusap ng mag-asawa hanggang sa binuksan ni Tatay Rafael ang pinto. Nagulat ito nang makita ang amang nakahandusay sa sahig. Dali-dali itong nilapitan ni Tatay Rafael. Nakita ang dugo mula sa noo. Sinubukan pa nitong gisingin ang ama. Ngunit nang hawakan nito ang kamay na matanda, naramdaman niya na wala na itong buhay. Lumabas ng silid si Rafael upang ibalita kay Nanay Letty ang nangyari. Maya-maya lamang ay pumasok na si Ellie. Anak, Ellie, wala na ang lolo Nanding mo. Sa wakas, makakapagpahinga na siya. Wika ni Tatay Rafael. Nanlaki ang mga mata ni Ellie dahil alam niyang buhay pa ito nang iwanan sa silid. Hindi pa din nagpapahalata ang binata na may nangyaring kakaiba na mga sandaling yun nang wala sa bahay ang mga magulang. Alam ni Ellie na mapapagalitan lamang siya ng ama kung sakaling malaman ito na pumasok siya sa silid ng matanda. Paano niyo pong nasabi yun, Tay? Kanina lang, nadidinig ko pa po siyang nagsasalita. Wika ni Ellie. Pilit nitong pinagtatakpa ng nangyari para hindi mapagalitan ng ama. Galing ako sa silid niya Nadatnan kong nakahandusay na sa sahig yung lolo mo. Tugon ni Tatay Rafael. Hindi na nagsalita pa si Ellie. Alam niyang hindi naman naghihinala ang ama. Pinaayos nito ang libing na matanda
Nagtipon ang mga kapatid ni Tatay Rafael. Pinag-usapan nila ang mga nangyari. Alam na mga ito na hindi bastang mamamatay ang ama dahil sa tanga nitong bertud. Alam nating lahat, Rafael, ang kalagayan ni tatay. Paano siyang namatay ng ganong kadali? Tanong ng isa sa mga kapatid na si Tia Sencia. Yan nga din yung tanong ko, ate. Alam nating lahat na matagal nang gustong ipasa ni tatay ang bertud sa atin. Pero walang tumatanggap. Dahil doon, lalo siyang nahirapan. Kaya nagtataka din ako eh. Gayon pa man, siguro dapat na lang tayong magpasalamat. Dahil sa wakas, nakapagpahinga na rin ang matandang yun. Tugon ni Tatay Rafael. Tama ka. Pero ang inaalala ko lang, baka may nangahas sa pamilya natin na kunin ang bertud ni tatay. Kaya siya nakapagpahinga. Naku ate, imposible ang bagay na yan. Walang sino man ang nakakapasok sa kwarto niya. Nakakandado yon at ako lang ang may hawak ng susi. Pag-uusap ng magkapatid. Nakikinig lamang sa usapan si Ellie. Hindi ito nagsalita. Gawa ng natatakot ang binata na baka malaman ng ama ang mga nangyari. Ngunit laking pasasalamat nito. Dahil nairaos nila ng maayos ang libing ni Tatang Nanding. Walang nakakaalam ng totoong nangyari. At sa paglipas ng halos 5 taon, nakaligtaan na lamang ito ng mag-anak. Maging si Ellie, wala ding naramdamang kakaiba na mga sandaling yun. Inisip ng binata na maaaring guni-guni lamang ang mga nangyari. Hanggang sa dumating ang isang araw. Nagawi ito sa silong ng kanilang tahanan. Meron doon na isang silid na pinaglalagian ni Tatang Nanding noong nabubuhay pa ito. Nagpasya ang binatang linisin ang buong kwarto upang gawing pahingahan. Nakasarado ang pintong yun. Kaya dali-daling hinanap ng binata ang susi. Maswerte namang naisabit ni Tatay Rafael sa dingding ang mga ito. Kaya isa-isa niyang sinubukan ang bawat susing mahahawakan. Hanggang sa nagtagumpay itong mabuksan ang pinto. Napakadilim sa lugar na yon. Kaya namang kinailangan niyang magdala ng sulo. Bumungad kay Ellie ang napakakapal na alikabok. Punong-puno ng agiw ang lugar at halos hindi na makilala ang mga kagamitan. Isa-isang tinatanggal ni Ellie ang takip sa mga ito. Tumambad ang mga lumang kagamitan sa panggagamot ni Tatang Nanding. Inilawan niya ito para mas makita kung ano ang nakapatong sa lamesa. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil may mga lumang manika doon, mga garapon at ilang maliliit na aklat na naglalaman ng mga dasal. Naupo ang binata at sa hindi malamang kadahilanan, tila nagkaroon nito ng interes sa mga nakasulat. Nakalagay doon ang ilan sa mga pamamaraan. Kung titignan ay para itong sinadya. Tila alam ni Tatang Nanding na darating din ang pagkakataon na mahanap ito ng isa sa mga kaanak. Binasa ni Ellie ang mga dasal at kung para saan ang mga ito. Muli na namang nawili ang binata hanggang sa hindi niya namalaya ng oras. Napansin na lamang nito na madilim na sa labas nang mamatay ang apoy ng dalang sulo. Pumasok ito ng tahanan. Ni hindi man lamang napansin ni Tatay Rafael ang binata dahil abala ito sa pagbabasa ng dyaryo. Nang mga sumunod pang araw, tuloy pa din ang binata sa pag-aaral na mga iniwan ni Tatang Nanding. Hanggang sa naisipan itong subukan ang isa sa mga dasal. At dahil hindi naman ito nakikisali sa mga gamutan, walang kaalam-alam si Ellie kung alin ang ginagamit sa kabutihan at alin ang sa kasamaan.
Dinala ng binata ang isa sa mga libreta. Ang nakasulat dito ay pangdepensa. Ngunit lingid sa kaalaman ni Ellie na ito na pala ang simula ng pagbabago sa kanyang buhay. Nang mga sandaling ito, nag-aaral na sa kolehiyo si Ellie at dahil hindi namang kalakihan ang pangangatawan, madalas itong napagdidiskitahan ng ibang estudyante o hindi naman kaya mga kabataan na nakatambay sa labas ng paaralan. Nagkataong pauwi na ang binata nang harangin ito ng iba pang kabataan. Kagaya ng palagi nilang ginagawa, pinaglalaruan ng mga ito ang gamit ni Ellie. Ngunit hindi naman lumalaban ang binata dahil sa takot na pagalitan ito ng mga magulang. Ngunit sa pagkakataong yun, nagpasya ang binatang subukan ang kaalamang natutunan. Nagawa nitong makakuha ng hibla ng buhok mula sa isa sa mga kabataan. Nang iwan siya ng mga ito, dali-daling umuwi si Ellie. Dumiretso ang binata sa silong ng bahay. Doong ginawa ang ritual. Binasa nitong mabuti ang mga nakasaad sa libreta. Nilagay ang hibla ng buhok sa ulo ng manika at inusala mga dasal na nakapaloob sa maliit na aklat. Sabay ihip doon. Dahil subok lang naman ang gagawin ni Ellie, tinusok niya ng maliit na karayom ang kanang binti ng manika. Tignan natin kung totoo ang nakasulat sa libreta mo, Lolo. Malalaman natin yan bukas. Wika ni Ellie sa sarili. Kinabukasan, pagpasok nito sa paaralan, muli niyang nakita ang mga kabataan. Nakangiti ang mga ito sa kanya. Alam ng binatang may binabalak na namang masama ang mga ito. Ngunit napansin ni Ellie na kulang ng isa ang grupo. Oh, nasa na kaya yung nasa bunutan ko kahapon? Tanong ni Ellie habang papasok sa eskwelahan. Kinahapunan, sinadya nitong dumaan sa kinaroroonan ng mga kabataan. Tumayo ang isa sa mga ito at hinila ang kwelyo ng damit ni Ellie. Aba, mukhang masaya ka ngayon ah. Siguro, malaki yung bigay sa'yo ng tatay mo, no? Amin na, nagugutom na kami. Wika ng matabang binata na tawagin na lang natin sa pangalang Makoy. Uy, sandali lang. Bakit parang kulang yata kayo? Nasaan na yung isa? Yung mahaba yung buhok? Tanong ni Ellie. Ano mong pakialam mo? Amin na yung pera mo kung ayaw mo masaktan. Ito naman, masyadong mainit yung ulo. Sabihin mo muna sa akin kung nasa na yung isa sa inyong kasama. Ba talaga naman? Nasa bahay nila. Namamaga yung kanang binti. Parang tinubuan ng pigsa eh. Nakakadiri nga. May mga nana pa. Ah, ganun ba? O eto ang pera nyo. Sige ha, mauuna na ako. Pag-uusap ng dalawa. Nagtataka naman ang mga kabataan dahil hindi man lamang nanlaban sa Ellie. Kusa pa nitong ibinigay ang kanyang pera at pasipol-sipol pa itong pauwi ng tahanan. Sa isip-isip naman ng binata, mukhang gumana ang kanyang ginawa. Kaya naman para mas makagante, isa-isa nitong kinulam ang mga kabataan. Nang mga sumunod na araw, nagtataka na si Mang Rafael dahil palagi nang nagkukulong ang anak sa silong. Halos hindi na din niya ito nakikitang lumalabas, kaya naman sinilip nito ang ginagawa ng anak. Nagkataon namang nakatulog ang binata sa maliit na papag. Kaya naisip ng ama na nagpapahinga lamang ito. Ngunit nagpatuloy lamang sa ginagawa si Ellie hanggang sa tila hinahanap na ito ng kanyang katawan.
hindi mapakali sa tuwing hindi siya nakakakulam. Kaya kahit mga inosenteng kaklase, pinagdidiskitahanan nito. Hanggang sa isang araw, may pumunta sa kanilang tahanan para magpagamot sa ama. Kaklase ni Ellie ang pasyente. Alam niyang malalaman ni Mang Rafael na siya ang may gawa. Kaya bago pa man makapagsimula ang ama, dali-dali itong bumaba ng silong upang kalasin ang ginawang ritual. Matapos ay bumalik ang binata sa loob ng bahay na tila walang nangyari at pasimpleng kinausap ang kaklase. Nagkunwari pa itong walang kinalaman sa mga nangyayari. Nagtataka rin si Tatay Rafael dahil nang suriin niya ang pasyente, wala naman itong kahit anong sakit. Laking pagtataka din ng mga ito dahil kani-kanina lang halos hindi na makalakad sa laki ng pamamaga ng binti. Mukhang natakot na yung gumawa nito sa'yo ah. Sige na, umuwi ka na. Maayos na ang kalagayan mo. Wika ni Tatay Rafael. Nakahinga naman ng maluwag si Ellie dahil hindi nalaman ng ama na ang anak pala ang may gawa. Nang mga sandaling yun, napagtanto ng binata na totoo ang nangyaring pagpapasa ng bertud sa kanya ni Tatang Nanding. Halos hindi makapaniwala si Ellie na siya ang pumalit sa matanda. Nang mga sumunod pang araw, isang kaibigan na naman ang lumapit sa kanya. Naghiwalay sila ng kasintahan dahil lamang sa isang babae. Walang hiya sila. Kaibigan pa naman ang turing ko sa babaeng yun. Tapos, malalaman ko na lang na may relasyon pala sila ng nobyo ko. Wika ni Mercy. Nako Mercy, yan yung sinasabi ko sa'yo eh. Kaya hindi ako nakikipagrelasyon. Ano? Anong gusto mong gawin sa kanila ngayon? Gusto kong makaganti doon sa babaeng yun. Gusto ko siyang makalbo at pumangit. Mukhang madali lang yan ah. Bakit hindi mo banlian ng mainit na tubig? Alam mo namang hindi ko kayang gawin yun eh. Gusto kong gumante, pero hindi ako marunong manakit. E di, ako ang gagawa. Mapapahama ka pa niyan eh. Hayaan mo na lang. Di naman ako papayag na saktan nila yung kaibigan ko. Ako nang bahala. May naitabi ka bang litrato niyong tatlo? Oo, meron Ellie. Teka, bakit mo naman kakailanganin ng litrato namin? Basta, amin na. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, ako nang bahala. Ibinigay ng kaklase ang litrato. Matapos ay dali-daling umuwi si Ellie. Pagkarating sa tahanan, sinimulan nito ang ritual. Ginupit nito ang larawan ng kaibigan para wag nang madamay. Inilagay ng binata ang natira sa litrato sa isang garapon at nilagyan ng samut-saring mga insekto. Talagang napakagaan ng pakiramdam ko sa ginagawa kong to. Ano naman kaya yung susunod kong gagawin bukas? Wika ni Ellie sa sarili. Kinabukasan, matapos ang klase, hinanap nito ang dating kasintahan ng kaibigan. Nakitang puro pantalang muka at may mga kagat ng kung anong hayop. Napangiti na lamang si Ellie dahil alam niyang gumana ang ginawang orasyon. Nang mga sumunod pang araw, ipinagpatuloy pa nito ang parusa sa dalawang kaklase. Ngunit hindi inaasahan ni Ellie na may mangyayaring hindi maganda ng araw na yun. Hindi niya nakita ang kaklase nilang babae. Ayon sa ibang kamag-aral, lumiban pala ito upang magpatingin sa doktor. Hindi akalain ni Ellie na lalapit ang mga ito sa ama. Pagka-uwi ng binata sa tahanan, dito niya nakita ang kaklase
at ang kasintahan ni Mercy. Dali-daling buwaba ang binata sa silong para sana kalasin ang ginawa. Ngunit huli na, dahil nakapagsimula na ang kanyang ama sa ritual ng pagpaparusa. Hindi na din ito nagawang makababa dahil tinawag na ito ni Tatay Rafael. Eli, halika nga rito. Kakailanganin ko ng tulong mo. Opo tay, sandali lang. Magbibihis lang po ako. Pumasok ng silidang binata. Kinakabahan ito sa maaaring mangyari. Bagay na napansin naman ng ama. Matapos magbihis ay tumayo ito sa tabi ni Tatay Rafael. Ano bang ginagawa mo dyan, Eli? Kunin mo na yung gamit ko. Muling wika ni Tatay Rafael. Oo nga pala tay. Pasensya na po kayo ha. Tugon ni Eli. Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? At parang aligaga ka. Wala po tay. Napagod lang po siguro sa paaralan. Ito na po pala yung mga gamit nyo. Sa sobrang taranta, nabitawan ni Eli ang lalagyan ng langis na may asin. Tumapon ito sa paa ng kaklase. Laking gulat ni Tatay Rafael dahil biglang napasigaw sa sakit ang binata. O Eli, ano bang nangyari sa'yo? Napaso ka ba? Hindi ko po alam tay. Bigla na lang pong uminit yung binti ko. Wika ni Eli. Tinitigan ito ni Tatay Rafael. Nakita ang malaking marka na tila nabanlian ng mainit na tubig. Dito na nag-umpisa ang hinala ng ama. Ipinagpatuloy lang nito ang kanyang ginagawa hanggang sa makumpleto ang ritual ng panggapos. Ngayon naman, hawakan mo itong libreta habang binabasa ko. Hindi ko magamit yung dalawang kamay ko eh. Hinawakan ng binata ang libreta habang nakatapat kay Tatay Rafael. Noong una, baliwala lamang kay Eli ang pag-uusal ng ama. Ngunit kalaunan, unti-unti itong nairita hanggang sa hindi na napigilan ng binata ang sarili. Napasigaw ito. Inihampas sa sahig ang hawak na libreta. Napangiti naman si Tatay Rafael. Dinampot ang latigong gawa sa buntot page. O ikaw, Eli, pumasok ka sa loob ng silid mo. Ngayon din. Utos si Tatay Rafael. Dali-daling pumasok ang binata. Muling nagpatuloy sa panggagamot si Tatay Rafael. Sinubukan na nitong hulihin ang mangkukulam. At sa bawat salitang binibitawan ng ama, nararamdaman ni Eli na tila hinihila ang kaluluwa nito palabas ng kanyang katawan. Hanggang sa tuluyang nawala ng malay ang binata at nang magising, nakatayo na ito sa isang madilim na silid. Nadidinig mo ba ako, mangkukulam? Kung nadidinig mo ko, sabihin mo ang pangalan mo. Tanong ni Tatay Rafael. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil alam nitong nagawa na siyang hulihin ng ama. Pasensya ka na, pero hindi ko sasabihin ang pangalan ko sa'yo. Wika ni Eli. Matigas ka pala. Hinahamon mo talaga ako, ano? Tugon ni Tatay Rafael. Itinutok ng ama ang hawakang bahagi ng latigos sa katawan ng pasyente. Hanggang sa may naramdaman si Eli na may kung anong dumagan sa kanya. Napaluhod ang binata at hindi nagawang kumilos. Sunod-sunod na dasal pang parusa ang inuusal ni Tatay Rafael. Hanggang sa nakita ni Eli ang malalaking sibat na nakatutok sa kanya. Nang mga sandaling yun, alam ng binatang mamamatay siya. Sa oras na magkamali ng sagot, kaya sinubukan na nitong magmakaawa. Huwag mo akong patayin.
Tatanggalin ko na yung nilagay ko sa katawan ng babaeng to. Marunong ka din palang magmakawa. O sige, ngayon simulan mo na ang pag-aalis ng mga nilagay mo sa katawan ng pasyente ko. Wika ni Tatay Rafael. Isa-isang binunot ni Ellie ang mga tinik na nakatusok sa lupa, maging ang matatalas na bagay na nakatusok sa dingding ng silid na yon. Unti-unting nagliwanag ang paligid hanggang sa lumitaw ang nakakabulag na liwanag. Tapos ko nang tanggalin yung mga nilagay ko. Pakiusap, huwag mo akong papatayin. Hindi ko na uulitin. Pasensya na, pero hindi ako yung tipo ng taong hahayaang mabuhay ang mapaminsanang kagaya mo. Wika ni Tatay Rafael. Alam ng binatang tutuluyan siya ng ama, kaya naman napilitan itong sabihin ang totoo. Tay, ako po ito. Ako po ang anak niyo, si Ellie. Pakiusap, itigil niyo po yan. Wika ni Ellie. Nanlaki ang mga mata ni Tatay Rafael nang madinig ang sinabi ng anak. Halos hindi ito makapaniwalang naging mangkukulam si Ellie. Ngunit simula pa lamang ng gamutan, may hinala na itong may kakaiba sa kinikilos ng anak. Sinasabi ko na nga ba eh. Dali-daling kinalas ni Tatay Rafael ang tigalpo at muling nagkamalay ang binata. Nagising ito na nasa loob na siya ng sariling silid. Biglang bumukas ang pinto. Kagad siyang hinila ni Tatay Rafael sa kwelyo ng damit. Ellie, alam mo ba kung anong ginagawa mo? Inilalagay mo sa kahihiyan ng pamilya natin. Isa akong manggagamot at may anak akong mangkukulam. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa atin? Saan mo nakuha ang kakayanang yan? Wika ni Tatay Rafael. Patawarin niyo po ako, Tay. Pero nang araw pong mamatay si Lolo Nanding, ako po yung solo ng bertod niya. Anong sinabi mo? Totoo po yung sinabi ko, Tay. Patawarin niyo po ako kung sinuway ko kayo. Hindi ko alam kung ano ang kahangalang pumasok sa utak mo at nagawa mo yung bagay na ipinagbabawal ko. Gayunpaman, wala na ako magagawa. Anak kita, kaya hindi kita maaaring patayin. Diyan ka lang at tatapusin ko muna ang gamutan. Magpasalamat ka. Walang malay ang pasyente at nasa labas ang mga kaanak niya. Wika ni Tatay Rafael. Matapos gamutin ng ama ang pasyente, gumawa naman ito ng paraan upang ipasuka kay Ellie ang bertud. Tumagal ng buong gabi ang ganoong proseso. Kailangang mailabas mo yan, Ellie. Tisin mo lang. Hindi ko na po kaya, Tay. Nanghihina na po ko. Pakiusap, itigil na po natin ito. Hindi maaari. Kailangan mong mailabas ang bertud na yan. Wika ni Tatay Rafael. Nagpatuloy ang ritual hanggang sa tuluyang mailabas ni Ellie ang bertud. Tuluyan itong nanghina ng husto, kaya nakatulog sa kanyang silid. Pagkagising ng binata, ipinakita sa kanya ng ama kung paano nitong basagin ang itim na mutya. Magpasalamat ka at hindi pa ganong kalalim ang ugat ng bertud sa pagkatao mo. At magsilbi na sanang aral sa iyo ang nangyaring ito, Ellie. Maraming salamat po, Tay. Pangako, hindi ko na po papakialaman yung mga gamit ni Lolo. Tugon ni Ellie. Matapos ang usapan ng mag-ama, isa-isang sinunog ng binata ang mga libreta ni Tatang Nanding. At dahil din sa pangyayaring yun, nagpasya si Tatay Rafael na turuang manggamot ang anak.
Sa paglipas ng mga taon, tuluyan ng tinalikuran ni Ellie ang pagiging mangkukulam. Itinuon ito ang pansin sa panggagamot hanggang sa kinilala siyang mahusay sa larangan. Dumami ang parokyano ng binata na lumaganap maging sa mga karatig bayan. Hindi akalain ni Ellie na mangyayari sa kanya ang ganong bagay. Napagtanto din ito na sa oras na nagpadala ka sa kasamaan, tuluyan ka nitong lalamunin. Ang kagandahan naman sa nangyari sa kanya, tuluyang nawala ang sumpa sa kanilang pamilya. Malaki ang pasasalamat ni Tatay Rafael dahil nagwakas na ang madilim na yugto ng kanilang angkan. Nawala na ang sumpa ng itim na bertud. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Walang eksaktong taon. South Cotabato. Nang mga panahong ito, namumuhay sa isang payak na pamayanan si Joram, kasama ang ina at mga kapatid. Maaga silang naulila sa ama. Nasawi ito nung sumiklab ang gera ng pamahalaan laban sa mga teroristang grupo sa lugar. Isang sundalo ang tatay ni Joram. Tatawagin na lang natin sa pangalang Ishmael. Bagaman isang Muslim, pinili nitong sumapi sa puwersa ng pamahalaan upang kahit papano ay mabigyan daan ang kapayapaan sa kanilang bayan. Dahil panganay sa magkakapatid itong si Joram, siya ang inaasahan ng ina sa paghahanap buhay. Mahina din kasi ang pangangatawan nito dahil sa iniindang karamdaman sa baga. Mabuti na lamang may sariling lupang sakahan ang mag-anak. Ito ang pinagkukunan nila ng pang-araw-araw na pangangailangan. Natutong magtanim ng mga gulay si Joram na inilalako naman sa bayan tuwing araw ng merkado. Dahil dito, nakilala ni Joram ang isang taong lubusang nakapagpabago ng buhay. Konting pagpapakilala sa ating bida. Si Joram ay isa sa mga taong hindi namulat sa usaping relihiyon. Wala itong pinaniniwala ang Diyos. Bagaman lumaki sa pamayan ng Islam, ni minsan ay hindi ito pumasok sa moske o nakinig ng mga aral mula sa banal na Quran. Maging ang Diyos ng mga Kristiyano ay hindi rin ito kinikilala. Sa makatuwid, wala itong sinasamba. Hindi rin naniniwala sa mga engkanto, aswang, at mga albularyo si Joram. Ang dahilan ng binata ay hanggat wala siyang nakikitang patunay sa mga ganitong uri ng nilalang, hindi siya maniniwala. Isinama siya ng tiyuhin sa kabilang bayan upang makigapas ng palay at dito niya nakilala si Nahum. Magsisimula pa lang ang paggapas ng mga sandaling yon nang hindi sinasadyang magapas ni Joram ang bahaging gagapasin ng grupo ni Nahum. Kagad siyang kinumpronta ng mga kasama nito. Nagkasagutan na kagad namang napansin ni Nahum. "O anong problema? Nakikidayo na nga lang kayo eh. Naghahanap pa kayo ng away. Eh bakit ba? Ano bang nangyari?" Kagad namang pinaliwanag ni Joram ang mga nangyari. Pasensya ka na kaibigan. Nagkamali ako ng ginapas eh. Akala ko kasi, ito yung ruta namin ng tiyuhin ko. Gumiti lang si Nahum at muling nagsalita. "Ayos lang eh. Wala namang problema sa amin yun eh. Tsaka isang linya pa lang naman ang nagapas nyo. Teka, sino bang kasama mo?" Kagad nilingon ni Joram ang tiyuhin at tinuro sa kausap. Tumango na lamang ang binata at muling nagsalita. "Dalawa lang ba kayo? Alam mo, kulang din kami ng 2 tao eh. Baka gusto niyang sumama sa amin eh. Siya nga pala, ako si Nahum. Alam mo kaibigan,
Mahirap makakuha ng ruta kapag kakaunti kayo. Kaya sumama na lang kayo sa amin eh. Medyo malapad tong gagapasin namin eh. Kaya siguradong sapat na magiging parte nating 6 kung sakali. Kagad namang tinawag ni Jerome ang tiyuhin eh. Kinausap niya ito at pumayag naman yon sa inaalok ni Nahum. Laking pasasalamat ng dalawa. Dahil nakahanap sila ng bagong kagrupo sa gapasan. Inamin din ng tiyuhin ni Jerome na pagbabakasakali lamang ang pinunta nila doon. Alam mo, Jerome, hindi ko akalaing makakagapas tayo dito. Mabuti na lang at nakilala mo ang grupong ito. May uwi tayong palay mamaya. Inabot ng hapon bago nila tuluyang matapos ang gapas. Mahigit 1 ektarya kasi ang ruta ni Nahum. Nalabis namang pinagtataka ng binata. O paano ba yan? Bukas na lang siguro tayo magpatuloy no? Gagabihin na tayo eh. Oo nga Nahum. Teka, bakit nga pala napakalawak ng ruta nyo? Ganito ba lagi kalapad yung ginagapas nyo sa tuwing anihan? Natawa naman si Nahum. Ikinagulat ng binata ang tinugon sa kanya ng isa sa mga kagrupo. Oo naman. Ikaw ba naman yung magmay-ari ng palayang to eh? Nanlaki ang mga mata ni Jerome nang malamang si Nahum pala ang nagmamay-ari ng palayan. Nakaramdam ng pagkailang ang binata. Dahil inakala niyang nakidayo lang din ito. Naku pare, pasensya ka na. Akala ko kasi nakidayo ko lang din ang gapas dito eh. Pero teka, di ba ikaw yung may-ari ng palayan? Eh bakit naman nakikigapas ka pa? Napangiti naman si Nahum at tumugon. Alam mo kasi pare, nakasanayan ng mga magulang ko ang ganitong kaugalian eh. Kapag hindi ka nagtrabaho kahit sarili mo pang palayan, hindi ka makakakain eh. Kaya eto, nakikigapas ako. Tsaka isa pa, gusto ko din kasi yung ganitong trabaho eh. Medyo napahaba ang usapan ni Joram at ng bagong kaibigan. At halos nakalimutan na nito ang oras. Naalala na lamang niyang kailangan pa nilang umuwi sa kabilang baryo nung banggitin ito ng tiyuhin. Ngunit sa kasamaang palad, akmang paalis na sila ay bumuhos naman ng napakalakas na ulan. Naku, pag binamalas ka nga naman umulan pa talaga. Napasarap kasi yung usapan ninyo eh. Ayan tuloy, naantala ang pag-uwi natin. Alam niyo, alanganin nang umuwi pa kayo sa kabilang baryo ngayon. Bukod sa madilim madulas pa ang daan. Baka mapano kayo niyan. Mabuti pa, dito na lang kayo magpalipas ng gabi para maaga nating matapos yung pagbuwag-wag ng mga palay na kinapas natin. Mungkahi ni Nahum. Wala nang nagawa ang magtiyuhin kaya tinanggap na lamang nila ang alok ng kaibigan. Inaya sila nitong maghapunan sa mismong tahanan ng binata. Nagulat si Joram nang makita nito ang tahanan ni Nahum. Isang malaking bahay na yari sa kahoy. 2 palapag ito at ang bubong ay yari sa tisa. Nang mga panahong iyon, tanging mayayaman lamang ang maaaring magpatayo ng ganong kagandang bahay. Dahil sa pagkamangha, hindi na iwasan ni Joram ang magtanong. Teka Nahum, sa inyo tong bahay na to? Tumawa ng malakas si Nahum at tumugon. Oo naman, pinamana ng mga lolo at lola ko ang bahay na ito sa tatay nung namatay sila. Pati ang lupaing pinagtataniman namin ng palay. Lahat yun minana ng tatay ko sa lolo ko. At para talagang maniwala ka, halina kayo sa loob nang makapaghapunan na. Marahang umakyat si Joram sa hagdan papasok ng tahanan. Pagdungaw nito sa pinto, nakita niya ang isang lalaking nasa edad 50. Nilapitan ito ni Nahum at nagmano.
Nilingon sila ng binata at isa-isang pinakilala. Tumayo naman ang lalaki at nagsalita. Magandang gabi. Halika kayo. Tumulay kayo at malamig dyan sa labas. Bilang respeto ay lumapit din si Joram at binati ang lalaki. Kinagagala ko po kayong makilala. Pasensya na po kung makikisilong muna kami ha. Medyo malayo pa po kasi yung uuwian namin eh. Umuulan pa. Napangiti ang lalaki at nagpakilala sa pangalang Omar. Walang problema. Ang kaibigan ng anak ko, itinuturing ko din kaibigan. Halina kayo. Lalamig na yung ulam natin. Habang nakaupo sa pagkainan, napansin ni Joram ang kakaibang kilos nito. Panay ang paling ng ulo nito habang nakatitig sa kanya. Hindi na lang ito binigyan ng pansin ng binata dahil maayos naman ang pakikitungo nito sa kanila. Sa isip-isip ni Joram, baka may kapansanan lang ang tatay ni Nahum. Pagkatapos kumain, nagkwentuhan sandali si Nahum. Sa sandaling panahong pagkakakilala, nakapagpalagayan ng loob ang dalawang binata. Naikwento ni Nahum na ang ama ay isang kilalang albularyo sa lugar at marami na itong napagaling. Ngunit kahit na anong pagpapatunay ni Nahum, hindi magawang maniwala ni Joram sa mga sinasabi nito. Pasensya ka na pare ha, pero hindi kasi ako naniniwala sa mga ganyan eh. Ako kasi yung tipo ng tao na hanggat di mo napapatunayan yung sinasabi mo, hindi ako naniniwala. Pero gayon pa man respeto ko yung paniniwala nyo. Wala naman akong problema sa mga ganun pare. Dahil medyo malalim na ang gabi, nagyaya ng matulog si Nahum. Malakas pa din ang ulan ng mga sandaling yon. Habang nakahiga ay narinig niyang nag-uusap ang mag-ama. Tatay, pupunta muna ako sa bukid ha. Sobrang lakas kasi ng ulan Baka tumaas ang tubig sa sapa at maanod ang mga tinumpok na palay. Sayang naman po kung nagkataon Napabangon si Joram at pinakinggan ang sasabihin ni Ulang Omar. Mapaghanib na sa labas na home. Alam mo kung ano ang meron sa kagubatan kapag gabi na. Hindi ako makakapayag na umalis ka mag-isa. Kagad tumayo si Joram at sinabihan ang tiyuhi na tutulungan nito si Nahum sa bukid. Hindi naman sumagot pa ang tiyuhin dahil napakaimbing na ng tulog. Nagulat ang mag-ama nang biglang buksan ni Joram ang pinto ng silid na tinutulugan. O Joram, gabi na. Bakit gising ka pa? Paumanhin po Ulang Omar. Pero narinig ko po kasi kayong nag-uusap ni Nahum Gusto ko po sana makatulong kung papayag po kayo. Ngunit hindi pumayag ang matanda. Hindi pwede. Baka kung mapano kayong dalawa doon Maliban sa malakas na buhos ng ulan. Hindi nyo alam ang maaaring mangyari sa inyo sa oras na dumaan kayo sa gubat. Napakamot ng ulo si Joram. Muling nagsalita. Huwag po kayong mag-alala Ulang Omar. Hindi naman po ako natatakot Tsaka tama po kasi si Nahum Sayang po ang mga palay kung sakaling tumaas yung tubig sa sapa Wala nang nagawa ang matanda kundi ang sumang-ayon sa gustong gawin ng dalawa. Bago umalis, may iniabot ito kay Nahum. Sinabing sa oras na makaramdam sila ng panganib, gamitin niya lamang ang bagay na yon. Habang pababa ng hagdan, hindi maiwasan ni Joram ang mag-usyoso kung ano ang iniabot ng matanda sa kaibigan. Ipinakita naman ito ni Nahum. Isang pito na gawa sa bagakay. Ayon sa binata, natawag ito ng tulong kung sakaling may mangyaring masama sa kanila. Paglabas nila ng bahay ay napakalakas pa din ng buhos ng ulan. Ilang segundo pa lang silang sumuong ay basang-basa na ang kanilang mga salakot.
Ngunit tumuloy pa din ang magkaibigan sa kagustuhang mailigtas ang mga naaning palay. Papasok na sila sa kagubatan ng mga sandaling yun. Unti-unting nakakaramdam ng kakaibang lamig si Joram. Sanay ang katawan ng binata sa lamig. Ngunit ng mga oras na yon, pakiramdam niya ay nanonood sa kalamnan ang lamig. Nauunang maglakad sa kanya si Nahum dahil ito ang may dala ng pangilaw. Nagulat si Joram nang biglang mapahinto ang kaibigan. "O bakit, Nahum? Anong problema?" Ngunit hindi nagsalita si Nahum at sa halip, pinatahimik lang nito ang kaibigan. "Shh, huwag kang maingay. May iba tayong kasama. Maupo ka, Joram. Pakiusap. Sundin mo ang sasabihin ko. Alam kong hindi ka maniniwala sa mga kababalaghan pero sasabihin ko na rin sa'yo. Ang makikita mo ngayon, hindi to gawang biro." Nagtataka naman si Joram sa sinabi ng kaibigan. Tinignan nito ang mukha ni Nahum. Nakitang seryoso ito sa sinasabi. Sa hindi malamang dahilan ay biglang nakaramdam ng takot ang binata. Binunot nito ang maliit na kris na nakasukbit sa bewang. Nagmasid sa paligid. Bigla siyang napatayo nang makita ang isang figura ng taong nakatago sa puno. Teka, sino yan? Lumabas ka kung ayaw mong pumunta ako dyan sa kinatatayuan mo. Kagad namang nilingon ni Nahum ang direksyon kung saan nakatingin si Joram. Nakita din ang figura ng tao. Dali-dali nitong kinuha ang pitong gawa sa bagakay at hinipan ng napakalakas. Nagtataka si Joram dahil wala namang tunog na lumalabas mula sa pito. Teka pare, ano yun? Bakit wala naman ako narinig na tunog? Meron pare. Kaso lang hindi yun naaabot ng pandinig ng pangkaraniwang tao. Maniwala ka mat sa hindi. Pangtawag yun ng aswang. Tugon ni Nahum. Natawa si Joram sa sinabi ng kaibigan. Dahil nga sa hindi ito naniniwala sa mga aswang. Ngunit ilang sandali pa ay biglang kumilos ang aninong nakatago sa puno. Tumalon ito papunta sa kinaroroonan. Paglapat ng mga paa nito sa lupa ay biglang nag-iba ang anyo ng nilalang. Isang malaking aso ang nakatayo sa harap ng magkaibigan. Darinig pa ni Joram na bumulong si Nahum. Ay, bakit ang tagal nyo namang dumating? Nagtataka si Joram kung bakit inaantay ni Nahum na dumating si Ulang Umar. Ngunit hindi nga nagtagal. Nasagot ang katanungan ng binata. Isa pang itim na nilalang ang nagpakita at sinakmal ang malaking aso sa leeg. Nagpambuno ang dalawang elemento habang papatakas ang dalawa. Nagtago sila sa isang puno at pinanood ang laban ng mga nilalang. Na noon pa lamang nakita ni Joram sa buong buhay niya. Nang lingunin nito si Nahum, nakita niyang nakangiti ito. Medyo nainis ang binata dahil nasa kalagitnaan na sila ng panganib. Nagagawa pa ding ngumiti ng kaibigan. Ano ka ba naman, Nahum? Mamamatay na nga tayo dito. Nakangiti ka pa din. Kagad din namang tumugon si Nahum. Hindi tayo mamamatay pare, no? Tignan mo, nananalo nga si tatay eh. Lalong nagulo ang isipan ni Joram. Kaya nilingon niya ang dalawang naglalabang nilalang. Itinaas nito ang dalang pang-ilaw at nanlaki ang mga mata. Nang makilala ang kasuotan ng isa sa mga nilalang na naglalaban. Ulang Umar? Teka, siya ba talaga yan? Bakit punong-puno ng balahibo yung katawan ng tatay mo, Nahum? Sa naaalala ko sa sinabi mo sa akin, kilalang albularyo si Ulang Umar, di ba?
Oo, manggagamot nga si tatay. Pero mula siya sa angka ng mga aswang na hindi pumapatay ng tao para gawing pagkain. Ginamit ni tatay ang pagkaaswang upang manggamot. Hindi pa rin makapaniwala si Joram sa kabila ng mga nakikita. Tuloy-tuloy lang sa pakikipaglaban si Ulang Umar. Hanggang sa tuluyan itong mapatakbo ang kalabang nilalang. Huwag ka nang babalik dito. At sa oras na kantiin mo pa ang anak ko, paghihiwalay ang ulo at katawan mong demonyo ka. Kaagad na itong naglakad papunta sa pinagtataguan ng dalawang binata. Pasensya na po tay kung hindi ako nakinig sa inyo ha. Gusto ko lang naman po kasing isalba yung mga palay natin eh. Hinawakan naman ni Ulang Umar sa balikat ang binata at sinabing wala itong dapat alalahanin. Nang mapatingin ang matanda kay Joram, nakatulala lamang ito na tila nakakita ng kung ano. O ano pare? Naniniwala ka ng may aswang no? Hindi pa din nakasagot ang binata kaya inaya na lang nila itong umuwi upang makahigop ng mainit na kape. Habang nakaupo ay iniisip pa din ni Joram ang mga nangyari. Hindi nito mawari kung guni-guni lamang ba ang lahat o namamalikmata lamang. Sa kabila ng nasaksihan ay hindi pa din ito magawang maniwala. Hindi na sila nakatulog na mga sandaling yon. Kaya inantay na lamang ng mga ito ang pagsikat ng araw. Paano yan pare? Naanod lahat ng palay na inahani natin. Pasensya ka na. Hindi ko naagapan yung malaking baha. Yan tuloy. Wala kayong may uuwi sa inyo. Kaagad namang sumingit sa pag-uusap si Ulang Umar. Hindi ako papayag na walang maiuwi si Joram. Nahum, mamayang tanghali, ihanda mo yung kalabaw. Ikarga mo sa karosa ang 5 sako ng palay mula sa imbakan natin. Joram, alam kong hindi ito sasapat pero pagpasensyahan mo na at pagdamutan ng maliit kong tulog. Bago umalis ang magtiyuhin, inaya muna sila na matandang mananghalian. Pagkatapos kumain ay kinausap ni Ulang Umar si Joram. Alam kong hindi ka naniniwala sa mga nakita mo, Joram. Pero alam mo sa kaibuturan ng puso mong totoo ang lahat ng yon. Hihilingin ko lang sana sa'yo na huwag mong ipagsasabi kahit kanino ang mga nalaman mo tungkol sa akin. Gumiti naman si Joram at nangako sa matandang walang makakaalam ng sikreto nito. Sa paglipas ng panahon, mas naging malalim pa ang pagkakaibigan ni Nahum at Joram. Nakita din ni Ulang Umar ang kakaibang kabaitan ng binata at ang pagpupursige nito sa buhay. Kaya bago tuluyang pumanaw ang matanda, hinati nito ang lupang sakahan sa 2 binata. Hindi man tunay na kadugo si Joram. Nakita naman ito ang kakaibang malasakit ng binata sa nag-iisang anak. Naging magkatuwang ang dalawa sa pagpapalago ng kanilang palayan. At kagaya na naging simula ni Ulang Umar, naging tradisyon na ng magkaibigan ang magbigay ng tulong sa iba. Tuwing may mga kalamidad at sakuna, binana ni Nahum ang pagkamanggagamot ng ama. Ngunit hindi nito pinasa ang pagkaaswang. Minabuti ng matanda na dalhin sa hukay ang bertud dahil alam niyang hindi kakayanin ng anak ang parusa ng pagiging aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.